Legacy in Disguise. Kabanata 5. Matapos yumukod ni Hugo ang 3 beses, kusang tumulo ang mga luha ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na muling magkamali. Alam niyang labis ang galit ng kanyang lola sa kanya ngayon. Wala siyang masabi, sapagkat anumang sabihin niya ay baka lalo lang siyang ikagalit nito. Nang makita ni Amanda Russo na yumuko si Hugo at buong puso ang pag-amin sa kanyang kasalanan, bahagyang gumaan ang loob niya. Ayaw niyang ang kanyang apo ay basta na lang susuko kay Adrian Laurent, ngunit mas mahalaga sa ngayon ang sariling kaligtasan, dahil sa nakal-alasong sumpa na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Lumaki siyang may paniniwala sa Budismo. Kung hindi siya papayuhan ni Hugo na umamin ng kasalanan, baka hindi siya makatulog o makakain sa takot na siya'y parusuhan ng tadhana. Kaya tumingin siya kay Hugo at malumanay na sinabi, "Harold, ang 3 ulo na yun ay aral para sayo. Huwag kang basta-bastang tumataya, lalo na kung hindi ka sigurado sa bagay. At kung sakali mang tumaya ka, huwag mong isama ang pamilya mo sa kapahamakan." Malungkot na tugon ni Hugo, "Lola, naiintindihan ko na. Hindi na po mauulit." Habang nagsasalita, pasulyap siyang tumingin kay Adrian Laurent, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, "Basura ka, pinilit mo akong lumuhod, inatake mo ang dangal ko, hintayin mong makaganti ako, papatayin kita." Agad namang lumihis ang usapan ni Amanda Russo. "Napakagandang balita ang pagkapanalo natin sa kontrata ngayon. Dapat tayong magmadali sa paghahanda. Gamitin natin ang pagkakataong ito para palalimin ang relasyon natin sa Alter Group." Sa gilid, magalang na sumabat si Adrian Laurent, "Lola, dahil si Elise ang nagpatakbo ng negosasyon sa proyekto, sa palagay niyo po ba ay nararapat siyang hirangin bilang direktor ng kumpanya?" Tumaas ang kilay ni Amanda Russo, at hindi niya napigil ang mapaisip. Totoo nga naman, sinabi niyang ang makakakuha ng kontrata ang siyang magiging direktor. Pero nang maalala niyang may galit siya kay Elise at hindi niya rin gusto ang asawa nito, muling tumibok ang kanyang puso sa ibang direksyon. Paano kung mapaibig si Elise sa kapangyarihan at mawala sa kontrol? Sa sandaling iyon, gusto niyang bawiin ang kanyang dating pangako. Tutal, nang mangako siya ay hindi naman siya gumawa ng sumpang may parusa. Kaya kung babawiin man niya ito, marahil hindi siya mabibigatan. Ngunit, alam niyang hindi ito tamang panahon. Kakatapos lang pumirma ni Elise ng kontrata. Kaya't sa halip, sinabi niya ng may pag-iwas, "Maghanda tayong lahat para sa eksena bukas. Iaanunsyo ko sa publiko ang pakikipagtulungan natin sa Alter Group at ang pagtatalaga sa bagong direktor." Pagkarinig nito, bahagyang kumupas ang tuwa ni Adrian Laurent. Samantalang si Elise ay bahagyang ngumiti. Mukhang siguradong sigurado na siya sa posisyon ng direktor. Sa wakas, hindi na siya matatapakan, at ang kanyang mga magulang ay muling makakabangon. Humarap si Amanda kay Elise at mahinahong sinabi, "Elise, may isa pa akong hiling na sana'y matulungan mo." Agad na sagot ni Elise, "Lola, ano po iyon?" "Gusto kong makipag-ugnayan ka sa chairman ng Alter at imbitahan siya sa piging bukas." Pagkatapos ng saglit, may pag-asa niyang idinugtong, "Kung makakarating siya sa ating salusalo, malaking bagay ito para sa pamilya Russo. Tiyak na lalo tayong makikilala." Sandaling nag-isip si Elise, saka nag-alinlangan, "Lola, sa totoo lang, noong huli kong punta roon, ang nakilala ko lang ay si Miss Danica, ang vice chairman. Hindi ko pa nakakausap ang chairman mismo. At saka, kakakuha lang natin ng isang proyekto. Kung agad tayong maghahanda ng engranding piging, baka isipin nilang wala tayong delikadesa. Ano ngayon? Gusto ko lang ay parinig sa buong Nanjing City na nakakapit tayo sa dambuhalang barko ng Alter." At sa hinaharap, angat ng husto ang pamilya Russo. Puno ng damdamin ang tinig ni Amanda habang isinusulong ang plano. At kung ayaw man ng chairman, ayos lang na si Miss Danica ang dumalo. Siya pa rin ang no. Dalawa sa Alter Group. Isa na ring karangalan na dumalo siya. Excited na si Mrs. Amanda. Sa isipan niya, ang mga dating matataas na pamilya na hindi pinapansin ang pamilya Russo ay mapapatingin na ngayon. Sa kanyang mga kamay, muling sisikat ang pangalan ng kanilang angkan. Sandaling nag-isip si Elise bago mahina ngunit may respeto niyang sinabi, "Naiintindihan ko po. Susubukan kong makipag-ugnayan. Hindi lang basta subukan. Dapat maimbitahan mo talaga." Tumango si Elise at pagkatapos ay mahina niyang tinanong si Adrian Laurent, "Anong gagawin ko? Paano kung hindi pumunta ang chairman?
O kung si Miss Danica man ay tumanggi. Tumawa si Adrian, subukan mo lang. May numero ka naman ni Miss Danica, hindi ba? Baka isang tawag mo lang, pumayag na siya agad. Magkakaroon ng engranding piging ang pamilya Rousseau. Bukod sa pagpapakita ng kanilang lakas, ito rin ang magiging debut ni Elise sa piling ng elite. Isang direktor. Isang asawa. Isang babae na hindi na basta-basta. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Elise na ang kanyang asawa ang tunay na chairman ng Alter Group. Bahagyang napabuntong hininga si Elise at mahina niyang sinabi, sabi nila, ang chairman ng Alter ay batang amo mula sa Shuhai City. Imposible sigurong dumalo siya sa isang simpleng piging. Ngunit ngumiti lang si Adrian at pabirong sagot, sa tingin ko, baka nasa bahay lang siya ngayon kasama ang asawa niya, naglalaba at nagluluto. Naiirite si Elise, sa tingin mo ba ganyan kababaw ang lahat ng ito? Tumango si Adrian na parang seryoso, oo. Siguro ang boss ng Alter ay tulad ko lang. Pinisil ni Elise ang lobby niya, saka mahina at pabirong sumagot, ang kapal mo. Imposibleng mangyari yun. Alam ni Elise na nagbibiro lang si Adrian Laurent, kaya hindi na siya nag-abala pa at lumayo habang tinatawagan si Miss Danica. Hindi nagtagal, kumonekta rin ang tawag. Malambing ang boses ni Danica sa kabilang linya. MS. Rousseau? Hello po. Hello, Miss Danica. May hihilingin sana akong tulong, nahihiyang sagot ni Elise. Sige, sabihin niyo lang po, magalang na sagot ni Miss Danica. Inayos muna ni Elise ang kanyang mga sasabihin, saka huminga ng malalim at nagsalita ng may kumpiyansa. Gusto ko sanang itanong kung libre ang chairman bukas ng gabi. Mag-host kami ng isang piging sa bahay, at nais naming opisyal na ipahayag ang aming pakikipagtulungan sa Alter. Umaasa akong makadalo siya. Sandaling natahimik si Danica bago sumagot. MS. Rousseau, hindi ko po yan maipapangako, pero pwede ko po bang itanong muna ang opinyon ng chairman? Salamat, pasensya na kung nakaabala ako, magalang na tugon ni Elise. Pagkababa ng tawag, hawak pa rin ni Elise ang telepono, may kaunting kaba habang hinihintay ang sagot mula sa kabila. Sa mga sandaling yun, biglang tumunog ang cellphone ni Adrian Laurent. Nagulat siya, saka napailing. Nakalimutan kong i-mute, siguradong si Danica na yan. Sinagot niya ang tawag na may kalmadong ekspresyon. Oo. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ni Danica. Chairman, may party po ang pamilya Rousseau bukas ng gabi. Gusto niyo po bang dumalo? Ah, yun lang pala. Ayos lang, pupunta ako. Sige, ibaba mo na lang, sagot ni Adrian. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga siya. Nakakainis talaga ang mga sales promotion na to. Ilang sandali lang, muling tumunog ang telepono ni Elise. Mabilis niyang sinagot at narinig ang tinig ni Danica. MS. Rousseau, pumayag po ang chairman. Dadalo siya. Talaga. Ang galing. Maraming salamat sa tulong mo, and kay chairman na rin, tuwang-tuwang sambit ni Elise. Hindi niya akalaing papayag ito. Agad siyang lumapit kay Amanda Rousseau. Lola. Pumayag na po ang chairman ng Alter Group. Talaga. Napasigaw sa tuwa si Amanda. Walang sinayang na oras si Amanda at sinabi agad sa pamilya, maghanda na kayo. Magpareserba ng pinakamagandang hotel, kunin ang pinakamasasarap na pagkain at inumin, at ihanda ang lahat para salubungin ang chairman ng Alter Group. Bukod dyan, ipagbigay alam nyo sa lahat ng malalaking kumpanya sa lungsod. Imbitahan sila sa piging natin. Sabihin nyo na darating ang chairman ng Alter at pahalagahan ang sinumang nandoon. Mabilis na naging abala ang buong pamilya Rousseau. Lahat ay masiglang nakikipag-ugnayan sa mga kasosyo at mga kilalang personalidad ng Nanjing City. Walang duda, isa itong malaking balita. Sa loob ng isang oras, kumalat na sa buong Nanjing City. Ang misteryosong chairman ng Alter Group ay dadalo sa piging ng Rousseau bukas. Bumaha ng tanong kay Amanda Rousseau, ngunit ngumiti lang siya. Masayang-masaya siya ngayon. Sa pagtatapos ng piging, tiyak na magiging pinakakilalang pamilya sa buong Nanjing City ang pamilya Rousseau. Sa sobrang saya, ngumiti siya at nagutos, sige. Simulan na ang paghahanda para bukas. Tapos na ang pulong. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Amanda Rousseau sa kanyang opisina. Tahimik na sumunod si Hugo habang kinakamot ang ulo. Lola, totoo ba? Ibibigay mo talaga kay Elise ang posisyon ng direktor. Nang makarating sila sa lugar na walang ibang tao, diretsahang nagsalita si Hugo.
Bahagyang kumunat ang noo ni Amanda. Oo. Nangako ako sa kanya. Bakit hindi ko siya bibigyan? Hindi pa rin sumuko si Hugo. Lola, hindi mo dapat siyang gawing direktor. Bakit naman? Tanong ni Amanda. Siya ang nakakuha ng malaking kontrata. Siya ang bayani ng kumpanya. Karapat-dapat siya. Agad na sumabat si Hugo, nakuha ni Elise ang kontrata dahil kay Julian Montague. Narinig ko, pumunta siya sa bahay ni Elise kagabi. Ngayon lang pumirma ang Alter Group sa atin. Hindi ba't masyadong sakto? Sa tingin ko, 80% niyan ay dahil natulog siya kay Julian. Natahimik si Amanda at seryosong tumingin kay Hugo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado po ako, Lola. Pumunta talaga si Julian kay Elise kagabi. Pwede mong ipasuri kung gusto mo. Pagkatapos ay nagpatuloy si Hugo. Kung ipamamalito na kaya natin nakuha ang kontrata ay dahil lang sa ganyang paraan, saan mo ilalagay ang mukha ng pamilya Russo? Saan mo ilalagay ang dignidad mo, Lola? Muling napakunot ang noo ni Amanda. Karamihan sa sinabi ni Hugo, pinaniniwalaan na niya. Alam niya namang may gusto si Julian kay Elise. Sa kaarawan pa lang nito, binigyan niya ito ng jade amulet na nagkakahalaga ng ilang milyon. Pwede ngang yun ang dahilan kaya nakuha nila ang kontrata. Dugtong pa ni Hugo, kung isang babaeng kagaya niya ang gagawing direktor, lalong lalala ang tsismis. Mas mabuti pang ibang tao ang italaga, at mas okay kung lalaki para iwas usap. Dahan daw ang tumango si Amanda. 80% naniniwala na siya sa sinabi ni Hugo. At kung malaman man ng publiko na nakuha nila ang kontrata bago pa man ito pirmahan, may dahilan siya para sabihin kaya sa ibang direktor ito ibinigay, hindi dahil kay Elise. Isa pa, may sarili ring motibo si Amanda. Hindi niya talaga gusto si Elise. Simulat sa poll, mas pabor siya sa mga lalaki kaysa sa mga babae sa pamilya. Ayaw niyang makita si Elise na umaangat ang katayuan at kapangyarihan. Gusto niyang manatiling hawak niya ang lahat. Pagkatapos maisip ito, nagpasya na siya. Tumingin siya kay Hugo at malamig na sinabi, Hugo, mula ngayon, makikinig ka lang sa akin. Gagawin mo lang ang mga inuutos ko. At huwag na huwag kang lalabag. Naiintindihan mo ba? Agad na tumango si Hugo. Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Ang bawat salita mo, susundin ko. Kung saan ka man tumuro, doon ako lalaban. Tumango si Amanda, at ngumiti ng konti. Sa piging bukas, iaanunsyo ko sa lahat na ikaw na ang bagong direktor. Ikaw na rin ang hahawak sa pakikipagtulungan sa Alter Group. Pero tandaan mo, dapat kang maging masunurin. Ako ang nagtataas, at ako rin ang pwedeng dumurog sa'yo. Masayang masaya si Hugo sa kanyang isipan, at buong sigla niyang sinabi, Lola, huwag po kayong mag-alala. Si Hugo, masunurin yan. Pagkalabas niya mula sa Russo Group, labis ang kasiyahan ni Elise. Bukas, opisyal nang ihahayag ng kanyang lola ang kanyang bagong posisyon. Sa wakas, may maipagmamalaki na siya. Habang iniisip ito, hindi niya napigil ang sabihin kay Adrian Laurent, Charlie, salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo at sa iyong paninindigan, malamang hindi ko tinanggap ang trabahong ito. Ngumiti si Adrian Laurent at marahang sinabi, mahal kong asawa, karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Pagkatapos, nagtanong siya ulit, sa totoo lang, gusto mo bang ipagdiwang ang isang espesyal na okasyon? Tumango si Elise. Paano mo gustong ipagdiwang? Ngumiti si Adrian at sagot niya, malapit na ang ating 3 anibersaryo ng kasal. Ipagdiwang natin ito ng magkasama. Ako na ang bahala sa lahat, wala ka nang kailangang intindihin. Napataas ang kilay ni Elise. Sinusubukan mo ba akong sorpresahin? Oo naman, tumango si Adrian habang nakangiti. Gusto ko lang ipaghanda ka ng isang espesyal na sorpresa. May munting kilig na gumapang sa puso ni Elise. Kung ganun, sabi niya, hindi na ako magtatanong kung ano ang plano mo. Huwag ka na ngang magtanong, tugon ni Adrian. Hintayin mo na lang. Para sa inihahanda niyang anibersaryo, maraming plano ang tumatakbo sa isip ni Adrian Laurent. Sa totoo lang, isa itong pagbabayad utang. Noon, salat siya sa pera, hindi man lang niya nabigyan si Elise ng regalo o isang matinong kasal. Pero ngayon, may kakayahan na siya, at gusto niyang ibigay ang nararapat sa asawa niya. Pagkatapos maghiwalay sa asawa, nagtungo si Adrian sa isang high-end jewelry store sa sentro ng Nanjing City, ang Oralis Lux.
Ito ang pinakasikat na tindahan ng alahas sa lugar. Ginto, platinum, diamante, jade, lahat ng klase ng yaman ay naroon. Ang una niyang plano, bumili ng regalo para kay Elise. Susunod, magpareserba ng isang engranding late wedding sa pinakamagandang hotel. Pagdating sa Oralis Locks, napansin siya ng mga sales lady. Suot niya ang isang ordinaryong 4-bar Adidas, kaya hindi siya pinansin. Habang nag-iikot, napukaw ang pansin niya ng isang jade necklace sa loob ng isang locked cabinet. Ito ay gawa sa high-grade ice jade. Eleganteng tingnan at tugmang-tugma sa personalidad ni Elise. Nang makita niya ang presyo, 13 milyon, wala itong saysay sa kanya. Tinawag niya ang isang tindera. Miss, pakilabas nga po ng kwintas na ito. Gusto ko lang silipin. Sinulyapan lang siya ng babae. Wala akong susi. Nasa manager namin. Sabay gamit ng walkie-talkie, Manager Jonah, may gustong tumingin sa kayamanan ng tindahan. Ilang sandali lang, dumating si Jonah, isang magandang babae na may kumpiyansa sa sarili. Siya ang sales manager ng Oralis Locks. Sinong kagalang-galang na bisita ang gustong makita ang kayamanan ng tindahan? Tanong niya. Tinuro siya ng tindera. Manager Jonah, siya po. Ha! Napangiwi si Jonah nang makita si Adrian. Para bang may langaw sa harapan niya. Itong taong mukhang basahan. Sa isip niya, karapat-dapat ba ito sa isang yaman ng tindahan? Bumaling siya sa tindera. Luis, nagbibiro ka ba? Hindi po, manager. Gusto po niyang makita yung kwintas. Napailing si Jonah. Kaya bang bilhin ng taong yan ang kayamanan ng tindahan? Bulag ka ba? Kung oo, sabihin mo na agad para matanggal ka na. Sanay si Jonah sa mga mayayaman. Isang sulyap pa lang, alam na niya kung sino ang may kakayahang bumili at sino ang umaastang mayaman lang. Para sa kanya, si Adrian ay isang hampas lupang nakasuot ng branded pero mumurahing sapatos. Ang kwintas, 13 milyon. Imposible. Hindi makaimik ang tindera, pero kumunat ang noo ni Adrian. Hindi ba kayo nagnenegosyo? Gusto ko lang naman makita ang kwintas. Umirap si Jonah. Nagnenegosyo kami, pero hindi kami tumatanggap ng pa-showbiz lang. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang makisali sa eksena. Bakit mo naman nasabing hindi ko kaya? Tanong ni Adrian. Napangisi si Jonah. Alam mo ba kung magkano yan? 10 milyon. Anong pambayad mo, nangangarap ka ba? Tumawag si Adrian gamit ang cellphone. Victor, punta ka dito sa Oralis Locks. Dalhan mo ako ng 13 milyong cash. Gusto kong makita ito sa loob ng 10 minuto. Walang problema, Master, sagot ni Victor Beaumont, paparating na ako. Halos matawa si Jonah. Cash daw. 13 million pa. Alam mo bang kailangan ng appointment sa bangko para sa ganong halaga? Sige nga, buksan mo ang aking mga mata. Kalma lang si Adrian. Kung ganon, tingnan mong mabuti. Makikita mo rin ngayon. Sa paligid, nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Wala namang masama sa pagiging mahirap, sabi ng isa, pero huwag naman magpakaambisyoso. Haha, kung makapagsalita ng 13 milyon akala mo mayaman. Kung may 300k man siya, tatawagan ko na siyang daddy. Gusto ko rin makita kung ano ang hitsura ng 13 milyong cash. Lihim na ngumiti si Jonah. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang huminto sa harap ng Oralis Locks ang ilang Rolls Royce. Mula sa dalawang sasakyan sa unahan, bumaba ang 8 gwardiyang nakaitim, may dalang malalaking itim na malita. Matitikas ang katawan, seryoso ang mukha, at malamig ang presensya, nagbago bigla ang ihip ng hangin sa paligid. Nagulat ang lahat sa loob ng Oralis Locks. Sino kaya ang dumating? Bakit ganito kalaki ang entrada? Nang makita ang napakagarbong tanawin, hindi rin napigil ang magulat si Jonah. Sa isip-isip niya, imposible, siya ba talaga ang tinukoy ng lalaking mukhang hamak lang? Pero pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, agad niya itong itinanggi sa kanyang sarili. Imposible. Paanong makakakilala ang isang hamak na nilalang ng ganoong kalakas na tao? Bumaba si Victor Beaumont mula sa ikatlong Rolls Royce at tuwid na naglakad papasok sa Oralis Locks. Agad tumayo si Jonah upang salubungin siya. Ngunit ni hindi man lang siya nilinga ni Victor Beaumont. Sa halip, dumiretso ito kay Adrian Laurent. Master, narito na ako. Dala ko na ang pera.
Pagkasabi niya nito, kumaway siya, at agad lumapit ang bodyguard sa kanyang likuran dala ang isang malaking kahon. Ibinaba ito sa sahig at binuksan sa harap ng lahat. Puno ito ng siksik na cash. Parang hinipan ng hangin ang buong lugar, lahat ng naroon ay natulala at napaatras sa gulat. Putya! Yung akala naming hampas lupa, totoo pala ang sinabi niya. Damn, anong klaseng bigating tao to? Naglabasan agad ng cellphone ang mga tao at kanya-kanyang kuha ng video. Wala ni isa ang gustong palampasin ang ganitong kabigani at kahindik-hindik na eksena. Pero mabilis na kumilos ang mga bodyguard ni Victor Beaumont, nilinis ang paligid at tinabunan ang mga kuha. Sa huli, likod ng ulo lang ni Adrian Laurent ang malinaw na nakunan. Tinuro ni Adrian Laurent ang kahon ng pera at tinanong si Jonah, nakakita ka na ba ng ganitong aming pera? Ha! Napalunok si Jonah, nanginginig ang tuhod, at tumango, opo, nakita ko na. Tumalikod si Adrian at sinabi kay Victor Beaumont, gusto kong makausap ang manager ng tindahang ito. Tumango si Victor, kinuha ang cellphone at tumawag. Pagkadikit ng tawag, sumigaw agad siya. Hayop ka! Ako si Victor Beaumont. Nandito ako ngayon sa Oralis Locks. Bigyan mo ako ng 1 minuto, pumarito ka agad. Kung hindi, pasusunugin ko tong tindahan mo, pati mga tao mo. At babuliin ko ang binti ng aso mong mga tauhan. Namutla si Jonah. Ang tingin niya kay Victor ay puno ng takot at pagkabigla. Totoo bang ganito siya kalakas? Ang boss niya, kilala sa Nanjing City, tinitingala at ginagalang. Pero heto si Victor, sinisigawan ito na parang wala lang. Makalipas lang ang ilang segundo, lumabas ang isang matabang lalaki mula sa opisina sa likod, pawisan, at halos gumapang sa pagmamadali. Pagkakita kay Victor, agad siyang yumuko. Mr. Beaumont, pasensya na po, hindi ko kayo sinalubong agad. Isang malakas na sampal ang ibinigay sa kanya ni Victor. Ang kapal ng mukha mong maglagay ng malaking estante dito pero hinayaan mong bastusan ng clerk mo ang batang master namin. Gusto mo nang mamatay. Alam ni Victor ang kasaysayan ni Adrian, madalas siyang nagkakaproblema sa mga tao. Pero ngayon, may clerk na ng ahas bastusan siya. Napailing ang matabang lalaki, at pagkadinig sa sinabi ni Victor, para siyang tinamaan ng kidlat. Batang master ni Victor Beaumont. Diyos ko, kung si Victor ay parang dragon, anong klaseng nilalang ang batang master niya? Nanginig ang tuhod ng manager habang unti-unting napalingon kay Adrian. Mukhang ordinaryo, pero siya pala ang batang master. Master, patawad po. Ako po'y humihingi ng tawad sa inyo. Pagkatapos ay humarap siya sa mga empleyado at galit na sumigaw, sino sa inyo ang walang hiyang sumairen ng araw ng batang master? Lumabas ka! Lahat ng mata ay agad tumingin kay Jonah. Gusto sanang magtago ni Jonah, pero huli na. Mabilis siyang nilapitan ng manager, hinablot sa kwelyo, at sinampal sa mukha. Walang hiyang malanding bulag. Nang ahas kang bastusin ang batang master. Bulag ka ba? Bagsak si Jonah sa sahig, humahagulgol. Boss, sorry po. Bulag ako, hindi ko na po uulitin. Ganon. Hinila ng manager ang buhok niya, itinaas ang mukha, at muling sinuntok. 1, 2, 3 suntok. Napuno ng dugo ang mukha ni Jonah. Nabali ang tulay ng ilong, ilang ngipin ang nalagas. Umiiyak siyang gumapang palapit kay Adrian at niyakap ang binti nito. Mr. Laurent. Patawad po, alam kong nagkamali ako. Hindi na po ako mangmamaliit ng tao, patawarin niyo na po ako. Malamig ang sagot ni Adrian, bahala ka sa buhay mo. Nang makita ng manager na hinawakan ni Jonah ang binti ni Adrian, lalo itong nataranta. Tumakbo siya, sinuntok ang ulo ni Jonah at nagmura. Gago ka. Ikaw pa ang may lakas ng loob hawakan ng batang master. Gusto mong mamatay. Pagkatapos ng suntok na iyon, tuluyang nawala ng malay si Jonah. Tumalikod ang manager at sinabi sa gwardya, itapon nyo ang hayop na yan sa basurahan sa likod. Opo, boss. Agad siyang sinunod ng mga gwardya at inilabas si Jonah, duguan, walang malay. Tahimik na muling nagsalita si Adrian, gusto ng asawa ko ang jade na yon. Ibalot mo na. Agad tumango ang manager. Opo, ibabalot ko na po agad. Inabot ni Adrian ang isang premium card. E-swipe mo na to. Pagkatapos ay bumulong kay Victor, makakakuha ka ng cashback. Napayuko ang manager, Mr.
Laurent, kung gusto niyo po ang jade na yon, iregalo ko na lang po bilang maliit na alay. Tumanggi si Adrian, hindi ko kailangan ang pakulo mo. Pero nagmakaawa ang manager, pakiusap, master, mula sa puso ko ito. Tanggapin niyo na po. Dito ay sumabat na si Victor, Mr. Laurent, mukhang taos puso siya. Kung hindi mo tatanggapin, baka di na siya makatulog. Matapos mag-atubili, tumango si Adrian, sige na, salamat. Pagkatanggap niya ng jade necklace, saka palang nakahinga ng maluwag ang manager. Kung hindi niya tinanggap yun, baka ako ang sunod na mawawala sa mundo. Maya-maya, tinanong ni Victor, Master gusto mo bang ihatid ka namin? Umiling si Adrian, hindi na. Nasaan ang backdoor? Ako na lang. Lalong namangha ang mga tao sa paligid. 3 Rolls Royce, 13 milyong cash, pero ayaw pang magpahatid. At yung jade na dapat bayaran, libre na lang. Anong klaseng nilalang to? Agad nag-viral sa internet ang mga video. Tinawag ng mga netizen ang lalaking ito bilang super rich second generation, daring president, at God level rich. May pa-campaign pa ang iba, hanapin ang God level rich. Pero sa kabutihang palad o kamalasan, lahat ng video ay nakuha lang ang likod ni Adrian at ng kanyang mga tauhan. Hindi rin malinaw ang mukha. Walang makapagsabi kung sino talaga ang God level rich na ito. Pagkaalis ni Adrian Laurent mula sa Oralis Locks, hindi siya dumiretso pa uwi. May mas mahalaga siyang misyon, ang ihanda ang mga sorpresa para sa anibersaryo nila ni Elise. At hindi lang simpleng regalo ang nasa isip niya. Hindi lang jade na kwintas. Gusto niyang ibigay sa asawa niya ang isang bagay na mas espesyal, isang kasal na karapat-dapat sa pagmamahal nila sa isa't isa. Noong araw na buhay pa si matandang Master Rousseau, minadali niya sina Adrian at Elise na kumuha ng marriage certificate. Pero sa kasamaang palad, hindi agad na ituloy ang seremonya. Plano ng matanda na pumili ng maswerteng petsa para sa isang engranding kasal. Ngunit ilang araw lang matapos makuha ang marriage certificate, bigla siyang nagkasakit at isinugod sa ospital. Mula roon, hindi na natuloy ang plano. At nang pumanaw na si Master Rousseau, tuluyan na ring nawala ang suporta ng pamilya Rousseau kay Adrian. Wala nang nais tumanggap sa kanya, kaya ang pangarap na kasal ay nanatili na lang sa papel. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Mayaman na si Adrian Laurent. Wala na siyang dahilan para hindi ituloy ang kasal na matagal na niyang ipinangako sa asawa. Panahon na para bayaran ang pangarap na iyon, sa pinakamagarbong paraan. At sa sandaling naisip niyang maghanda ng kasal, iisa agad ang lugar na pumasok sa isip niya, ang Sky Garden ng Grand Bay. Ang Grand Bay Hotel ang pinakamahal at pinakasikat na hotel sa buong Nanjing. Napakalawak ng lugar, mamahalin ang disenyo, at may sarili pang high-rise shopping mall sa loob. Sa pinakataas ng gusaling iyon matatagpuan ang Sky Garden. Tinawag itong hanging garden dahil gawa ito sa kristal na salamin, at pinalamutian ng mga imported na bulaklak na inilipad pa mula sa iba't ibang bansa. Kapag tumingin ka, parang hardin ito sa langit, nakasabit sa alapaap. Isa rin ito sa pinakamalaki at pinakamagarbong banquet hall sa buong lungsod. Kaya kung gusto mong magpakasal dito, siguradong aabot sa milyon-milyong halaga ang kailangang ilabas. Pero para kay Adrian, wala na siyang pakialam sa presyo. Ang mahalaga, mapasaya niya si Elise. Kaya agad siyang nagtungo sa Grand Bay Hotel para i-reserve ang Sky Garden para sa kanilang espesyal na araw. Ang hindi niya alam, may bagong sistema pala ang Grand Bay, membership only. Kahit kumain, mag-check-in, o mag-host ng event, kinakailangang miyembro ka ng hotel. At hindi lang basta membership. May kanya-kanyang pribilehiyo depende sa antas. Ang ordinaryong miyembro, hanggang lobby lang at standard room. Ang silver member, pwedeng gumamit ng private boxes at high-end rooms. Ang gold member, may access sa luxurious boxes at suites. Ang platinum member, saka palang pwedeng mag-dine sa Sky Garden at tumuloy sa top-tier luxury suites. At ang pinakamataas sa lahat, diamond member. Ang mga diamond member lang ang pwedeng gumamit ng presidential residence, at tanging sila rin ang pinapayagang magrente ng buong Celestial Garden para sa engranding pagtitipon. At higit pa riyan, para maging platinum o diamond, hindi sapat ang pera. Kailangan mo rin ng mataas na katayuang panlipunan. Pagdating ni Adrian sa hotel, papasok na sana siya sa entrance nang harangin siya ng ilang gwardiyang nakaitim. Excuse me, sir.
Pakipikito po ng membership card, sabi ng isa, malamig ang boses. Napatingin sa sarili si Adrian. Ang suot niya'y simpleng damit lang, hindi aabot ng 200 ang halaga. Malayong malayo sa mga bisitang naka-designer brand sa paligid. Pero hindi siya nagpadaig. Gusto ko sanang makausap ang account manager ninyo. May reserbasyon akong nais pag-usapan, ani Adrian, kalmado pero may kumpiyansa. Umiling ang gwardiya. Pasensya na po, sir. Hindi kayo pwedeng pumasok kung wala kayong membership card. Hindi nawala ng pag-asa si Adrian. Kung ganun, maaari ba akong mag-apply ngayon ng membership card?